o tagapangalaga ng mga imahen ng kanilang pamilya. Siguro po ito po yung paraan din ng pasasalamat din po namin ng pamilya po sa mga blessings din po na natatanggap namin. Kami po nung bata na-train na nagtutulog ng sampagita. 11 ang mga karo ng pamilya Tenco at hindi biro ang mag-alaga ng mga ito, lalo't magastos ang mga damit at dekorasyon ng santo. Ang nasa 1 kilometro kamo iyan. Pero dahil nga sa dami, mamaya Henry, ipapakilala pa iyan na bawat isa, kaya 11 PM hanggang alas 12 pa ng hating gabi, makakabalik dito sila lahat sa simbahan, Henry. Marami namang nag-aabang. Hinihinga na ako. Ika-34 na beses nang magpapako sa krus ni Mang Ruben. Pinag-aaralan na rin niyang magretiro sa pagganap bilang Kristo sa susunod na taon. Kung gugustuhin talaga, ito na ang huli talaga. 3 taon ding natigil ang pagpapako sa krus sa City of San Fernando dahil sa pandemic. Pero inaasahang dadagsain ulit ng mga tao ang crucifixion site. May 3 crucifixion sites dito sa lungsod ng San Fernando. Sa umaga ang pagpapapako sa Barangay San Juan at Santa Lucia, habang hapon naman dito sa main crucifixion site sa Barangay San Pedro Cutod kung saan ipapako si Mang Ruben. Sabi ng lokal na pamahalaan, higit 500 namamanata ang inaasahan ngayong taon. Dumaan sila sa medical examination bago magpinitensya. I-ano po ng barangay, identify nila, encourage nila lahat na mga gustong magdarami na to undergo yung mga medical examinations mo na ipro-provide ng ating City Health Office. Bawal magpapako ang mga foreigner. Hindi rin pwedeng sumali sa anumang uri ng pinitensya ang mga bata. Tuloy na rin ang pagpapapako sa Santo Tomas, Pampanga. Kabilang sa mga magpapapako, sina Mang Edwin at 2 pamangkin. Bigat-bigat din po. Mga ilang kilo yun? Basta kaya lang po. Ginagawa ko po yan para sa pamilya ng nanay ko, kami po. Yung iba hindi lang naintindihan ng theology ng Sacrament of Penance, din la alam na mangumpisal ka lang sa pare, mapapatawaran ka ng mga kasalanan mo. Sila, kailangan nilang magbuhat ng krus, literally. Paulit-ulit ang abiso ng simbahan na hindi kailangang sakta ng sarili para ipakita ang pagsisisi. Hindi na kailangan literal na gawin mo yung ginawa ni Jesus, yung umiwas sa loob. Krus, nagpapapako sa krus. Yung simbahan mismo hindi in-encourage yun, hindi sinusulong yun. Sabi ko na nga, ang isang mas importante paraan ng pagbabalik loob ay yung pakita mo sa iyong gawa, hindi sa pamamagitan ng pagpapasakit sa iyong sarili. Sabi ng simbahan, may ibang paraan ng pagpipinitensya gaya ng pag-aayuno. Rizzy Rodao, ABS-CBN News, Pampanga.